Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kaibigan si Roy Hipolito, all here at the Kaibigan Podcast. Maraming salamat po for tuning in again. Maraming again salamat. Walang katapusan na pagsasalamat po tayo sa inyong lahat dyan kasi sa totoo lang, ang daming we're still a little bit overwhelmed, kumbaga, sa pagtanggap niyo po sa ating maliit na podcast. And we're really blessed at nagpapasalamat po kami sa inyong lahat dyan, sa mga Pilipinas na nakatira sa Asia, sa South America, sa North America, Africa, Europe at Australia at of course even sa Antarctica. Yan po ang mga totoo. Like I said, marami tayong binabati ng mga Filipino, si man at si woman. Ewan ko anong tawag natin talaga dapat doon sa dalawa na yun. Si man ay ewan na natin, nakakalito na mga tawag ngayon ng mga tao eh. Anyway, so ang mangyayari ngayon dito ay may pababatiin tayong isang Filipina dito na interview natin noon dati sa Italy. At nakakatuwa ho kasi dahil kung tutuusin niyo, matagal na matagal na tayong pag matagal pinanganak ang bata sa isang bansa, iba yung accent. Pakinggan niyo po ito. Hello po, I'm Dari San Pedro and I'm 14 years old. I was born and raised here in Milan and I'm currently studying fashion design in Caterina da Siena High School. In the free time, I like to write, go to play tennis with my dad, and to dance. And I've been modeling for 1 year and a half, and I really love what I'm doing right now. So ayan po ang isang Filipina na nakatira po, pinanganak po sa Italy po yan. At kumbaga, kung hindi ko siguro sa inyo sasabihin na Filipina yan, tsaka yung hindi siya magbabanggit ng medyo Filipino stuff, hindi nyo iisipin na Filipina, no? Kasi talagang ganyan po ang, sabihin na natin yung accent, Italian accent, pag nagsasalita po ng Italiano. At yan pong accent na yan, ay yan po yung Northern Italian accent po yan. Dahil iba pa po yung maraming mga punto, maraming accent sa Italy, gaya po kahit sa ibang lugar. So, iba po yung ginagawa sa Super Mario, mga Southern accents po yun. Pero ito po ay Northern accent. Yan po yan. At mag-iisip tayo kung ano ng mga balita natin dito. Philippine Fashion Week sets 2025 comeback. Abangan niyo po yan, nasa Philstar po yan ngayon. And then sa mga balita po, Leon may become a super typhoon. Sunod-sunod ang bagyo ngayon sa Pilipinas. Today is October 29, 2024 on a very gloomy, cold Stockholm afternoon. Magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga po. Kung nasaan pa kayo yung sulok ng mundo, ito si Roy Hipolito, kasama ninyo dito sa Kaibigan Podcast. At maghahanap pa tayo ng mga balita dito. Kasi hindi natin pwedeng basahin yung mismong article kasi copyrighted po yan. West Philippine Sea, China fishing vessels, boats, and other countries are being monitored by the Philippines. O nga, pinanonood nyo nga, wala naman tayong nagagawa. So, hindi tayo nire-respeto kasi tayo po ay hindi kumikilos ng respeto. Kahit sabihin na natin, ano ba tawag dito, yung kumbaga, oo, malalaki barko nila. Pero pag nagpapasindak po tayo, talagang walang mangyayari po sa atin. Yes, mga kaibigan, yan ang problema natin sa ugali natin mga Filipinos. Majority masyado tayong mabait, mapagbigay. Niloloko na tayo, sinasaktan na tayo, inaabuso na tayo, pero parang okay lang. So, ay, buhay nga naman. Let's see mga kaibigan, magbabalik tayo after a few reminders.
Yes po, nagbabalik po tayo ulit dito sa The Kaibigan Podcast. Kamusta po tayo ngayon dyan? Don't forget to like, comment, and subscribe po dito po sa ating episode nito kasi kami po gusto namin makilala kayo at gusto namin po na sabihin na natin na to hear from you more at kayo po ang bida dito. Hindi po ako, hindi po yung TKN, kayo po ang bida dito. At meron tayong reaction video na gagawin mula kay ito isang Amerikano ito na lumipat sa States to Korea, then Korea lumipat po sa Vietnam, nakapag-asawa doon. Siya po yung vlogger ba, pwede natin tawagin doon, si Sunny, sa best food review ever. Yes po. At madalas siya sa Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, malaki na itulong niya sa Filipino food. At gusto ko natin na ipakilala sa kanya. Ulitin natin kasi kapupunta lang niya recently dito sa Pilipinas. So, hindi. Parang feeling ko nasa Maynila ako. Wala naman ako sa Maynila. So, not funny, ladies and gentlemen. Pero, Sunny is a very good, kung ano yung pinakikita niya sa videos. He seems to be a very good person. Yun naman na nakakatawa po doon. And hinahanap lang natin yung video na yun. Nasa video na yun na nagpunta siya sa... galing sila sa Papua New Guinea. And then, pagkatapos nito, ay meron silang parang stopover sa Pilipinas ng ilang oras. So nagkaroon sila ng ano tawag dito? Meron silang extra time, kumbaga. So, tingin mo nga naman ito, nasaan ba itong maman to? Pag hinahanap mo yung video, hindi mo makita. Kasi, among the mga nagpo-food vlog po talaga na ginagawa nila talaga na negosyo, hanap buhay, I find his series, of course, siyempre entertaining. Pero, ano ba ito? Nawawala yung... There's a video before of him visiting the Philippines for 3 hours. For 3 hours. For overnight lang. I couldn't find it right now. Let's see. Naman. Sa dami ng videos niya, he's been like doing this for quite some time, mga 5 years na rin. And alam niyo, nakakatawa nung dati ito when he started, he said that he would never need to leave Southeast Asia para lang sa tawag dito, para lang sabihin na yung, kumbaga, yung hindi na siya kailangan pumunta kahit saan. So, okay. Tingnan mo naman to. Kasi marami na siyang ginawang accounts kasi. Gusto niya kasing, siyempre, negosyo. Alam niyo naman. Tapos, where did it go? Kasi kung ano-ano kinakain itong mama na ito eh. Pero hindi yung kinakain na yung parang mga hilaw o yung pang sindak lang. Talagang pagkain to, kinakain to sa bansa na pinupuntahan niya. And he has been around all over the place. Kasi talagang marami na siya napuntahan. Although hindi ako, medyo nalulungkot ako kasi minsan dahil may kinakain siya na sabihin na natin na mga almost close to endangered ng mga pagkain, mga animals, wildlife. Yun ang problema minsan sa kanya eh. Dahil nangyayari kasi doon is yung ang mga tao sinusubukan tuloy, lumalaki ang demand, yun naman ang problema doon. Pero anyway, nakita na natin yung video. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Manila After Midnight, Filipino Street Food After Dark. This was done by
si Sunny. Palaging ginagamit nilang niya dito si Sunny. So, maganda backstory niya dito. He was, sabihin na natin, mahirap daw siya. Relatively unpopular. Medyo overweight siya noon. Maselan siya. Tapos, he made a major turnaround in his life. So, without further ado mga kaibigan, pakinggan natin. Don't forget also to like, comment, and subscribe sa kanyang channel because from all of these years, wala siyang hindi magandang sinabi at quite fair siya. So kung meron siyang makikitang hindi maganda sa Filipino food, wag po tayong masasaktan, wag tayong mau-offend kasi it's for our benefit rin. Kailangan, ang problema kasi sa atin, hindi tayo nag-i-improve. Yan po yan. Isa ko sa napupuna ko sa atin is that sa mga bansa na pinuntahan niya, nandun tayo sa medyo bottom pagdating po sa linis. Magugulat kayo, sabi, ay malilinis tayo. Yes, malinis tayo sa katawan pero hindi tayo malinis sa paligid natin. Yes po, mga kaibigan, mga kainan natin, hindi, alam nyo na ito, look around you. Yan ang problema. At sayang, alam nyo, ang mura-mura sana ng pagkain, tapos ang mga bibili, mga bisita natin, mga tourist na ganyan, yan ang magpapaganda ng buhay sa Pilipinas. So sana po pag nakakakita kayo ng foreigner or kahit sinong turista po sa lugar ninyo, tratuhin niyo po na maganda. Yes po mga kaibigan, kasi ano ho natin yan, pinakamadaling way na kumita ang isang lugar po, isang ekonomiya na isang lugar. Okay, so mabalik tayo and this is Sonny from the Best Food Review. I'm talking Filipino street food after dark. Right now we are here on a layover. We're flying from Papua New Guinea to Vietnam with Manila smack in the middle. We are in the country for only about 7 hours. Right now it's about 10 p.m. and I am hungry. In this wild city, when the sun goes down, the food stalls come up. Here you can find late night street foods and even diners that are open for 24 hours. I know what you're thinking, oh but Sonny, you could just eat that same food during the day. No, but listen, it's nighttime, 100 IQ. Right now we are in the... So, ayan po, binanggit niya kasi yung nasa Manila sila and then of course, layover nila sa Pilipinas, galing sa Papua New Guinea, yung malapit po yun sa Australia and then, siyempre, pampahaba, sayang ng oras. Kita nyo, galito yung ugali ng mga ibang foreigners na pinagbubuti nila yung oras. Imbis na matulog lang, tumambay lang sa airport, naisipan pati ng lumabas kahit pagod na. So, nakasakay sila sa isang jeep, umupa sila ng isang jeep. Okay, very good. Yung jeepney driver, nagkaroon ng trabaho. Point na yan sa atin, ha? Point na yan sa atin. Isipin nyo na lang kung araw-araw itong jeepney driver, kahit isang turista lang everyday makuha siya ng ganito. Malaking bagay na yon, di ba? Imbis na ninanakawan natin, binabalsubos natin, sinasalbahin natin itong mga ito, ng ganda. Okay, so tuloy po natin. Jeepney in all of Manila, and we're headed to our first location in the neighborhood of Tondo, a little street food market that springs up at night known as Kugbo. Let's move. We have just arrived at the market and this thing is awesome. This is one long street here with what must be hundreds of vendors selling every different type of food you can imagine. Behind me, our first food stall. Let's go take a look. Here, it's all about the fried everything. We have some things that look a bit more familiar like shrimp, calamari. This is isaw. This is the first food I ever tried in the Philippines when I started this channel. Is chicken intestines. Right here we have chicharon bulaklak. What's that mean? I assume that Yes. So, nakita ko nito before sa isang Philippine travel show, itong isang street dito nga ho sa Tondo. Matagal na kasi hindi nakaka-uwi ng Pilipinas, so pasensya na po tayo sa atin. Medyo familiar naman ako sa Tondo. Ang problema nga lang, syempre malaki na pinagbago. Itong mga pagkain natin mga Filipinos na ito, malaki yung potensyal na pagkakakitaan yun, lalo na po sa turista. Ganyan ang ginawa ng Thailand. Di ba sinasabi nila yung, ano tawag dito, yung mga insekto. Ginawa nila ng negosyo yun eh.
kumita sila doon, yumayaman sila doon. Gusto ko nang paliwanag sa inyo, ayon ho sa mga kaibigan ko mga Thai, hindi po lahat ng tiga Thailand kumakain po ng insekto, hindi kumakain ng gagamba, beetles, mga tiga North daw yun ang sabi nila. Okay, so mga kaibigan, wag po kayong masyadong mabibigla. At hindi rin, although sa Pilipinas kumakain rin meron tayo nung tinatawag nila sa Pampanga at saka sa Bulacan area, yung uwang, yung fully brown na insekto na yun. So, tuloy pa rin tayo dito sa Manila after midnight. Intestines from a pig. I'm gonna get some of those pork intestines. They look delicious. They look crispy. Hopefully they were washed thoroughly. But they have something here that's also very interesting. It is the 1 day old. This is a chick. How does it work? I do believe when the chicks are born, the ones that can lay eggs, the males, they're useless. They throw them in a plastic bag, suffocate them, fry them, and then they end up here. Could I order some of these, please? Oh, look at these things. Sweet, innocent, hairless. That looks fantastic. It all starts with this right here, a gas stove. So Hello, so ito mga kaibigan, bumili siya ng day-old chick, di ba? Okay na sana, di ba? Alam nyo, minsan meron akong tanong sa inyo. Hindi ko alam kung paano ito pine-prepare. Pero di ba kahit yung kapipisa pa lang na chick na ganyan, may konting dilaw na balahibo, di ba? Pero yung ba tinatanggal pa o piniprito rin yun? Di ba? Tanong ko lang sa inyo kasi nagtataka lang ako sa nangyayari kasi kung paano ito piniprepare. I have never seen at hindi ko pa rin ito nasusubukan kumain ito kasi medyo maselan ako sa kumain. Curious lang ako kung nakakaalam po kayo kung paano piniprepare ang day-old chick. Isa-isa pa ba yun na kinakatay? Ibig sabihin ko tinatanggal yung mga laman loob sa loob. Alam mo ba yun? Anyway, so day-old chicks. Pero yung pinakita ko na parang hindi pa proper kaldero yun eh. Para bang, alam niyo yung ginagaya lang yung fryer ng ano tawag dito? Yung fryer ng ano tawag dito? Ng french fries sa mga fast food. Tapos nangingitim na po yung gilid. Alam niyo po ito, aminin ko po sa inyo. Ang mga turista po kasi, syempre, sila andayo, very polite. Pero sa totoo lang po, hindi po hygienic yung mga nakikita nila na pinaglulutuan natin. One time, natatanda ko itong ano pangalan itong mistisong Thailand na puti na masarap kumain rin to eh. Pero kaibigan rin niya yun eh. Kumain siya sa isang isla sa Visayas. Talaga namang nagluluto sila tapos nakapaligid doon sa paligid lang na marumi, basura. Hindi po nakakatulong po yan sa atin. So, sana lang, ewan ko, kayo po kawawa dyan. Anyway, so balik tayo kay Sunny dito po sa The Best Food Review visiting Manila after midnight. So our oil is hot, we hope, and the birds are going in. We're gonna wait for that to fry through. While that's frying just across the way, my man here says he has gay crabs. We have some gay crabs. You know what gay means, right? Yes. What is a gay crab? Here, sir, you can see if you want. Okay, yeah, I've been to the Philippines before. Yeah. When people say, hey, we have this cool gay thing, come with me to this room back here, I've been burnt. Yeah, boy. Can you just tell me why? Di ba, sa shape ng crab, di ba nalalaman natin kung babae o lalaki, no? So, tingnan natin kung alam niyo kung tama hinala niyo kung paano nalalaman. Kung may kembot ba ito? Is that gay? Why are you gay? Because we have some genders, sir. The male crab, sir, have like that shape under the crabs, and the lady crab is have like square, and the gay crab is heart shape. It's not a rainbow flag? No. It's a heart shape. Okay, I'm gonna pass on the gay crab. I support them. I think it's great that they exist. Yeah. Try Hydra Energetic by L'Oreal Men X. Ano naman yun? Ang tawag dito. Yung shape talaga, pero hindi ko alam na pag-courting puso pala, tawag pala sa atin nun bading na crab. So, kayo, na-experience na ba yun? Ewan, siyempre, I'm very sure iisa lang ho ang lasa niyan. Pero, marketing at the expense of other people, ano ba bang gagawa natin yan? So, balik po tayo dito sa
Sonny visits Manila. Boom! We have our first food of the night right here. It's called bulaklak. What is it actually? It's the large intestine of a pig. It's the curly part, and then they fry the heck out of it. And what's great is when you order it, they fry it again. You can see it has a beautiful kind of curly, oh God. It has a beautiful flowing shape to it, like a whirling dervish. For this whole thing right here, $1.60. Very affordable. Cheers. I would love to hate this, but in fact, I hate to love it. I like it, is my point. It's really delicious. Okay, so chicharon bulaklak. Sana naman talaga, totoo lang. Nilinis sana talaga yun. Yun lang. Minsan kasi, alam niyo, sa totoo lang, very particular po kasi ako sa pagkain. Dahil nung nasa Pilipinas po ako, isa ako doon sa mga tao na madaling masiraan ng tiyan. Nung nasa Pilipinas pa po yun. Lalo na kung natira kayo sa Manila or well, mostly pag nasa Manila kayo, mahirap makakita ng CR. Lalo na pag wala kayo sa mall. Okay? At mahirap maki-CR dahil ang tao takot sa kapwa-tao. So, minsan, pag nagpupunta ako ng Manila, hindi ako kumakain maghapon. Kasi mahirap mag-CR. Hinihintay ko na lang umuwi sa bahay. Hindi, totoo po yan. So, well, let's go again and see what happens with Sonny. Ooh, it's very crunchy, super greasy and oily, but some bites give you a little bit more of that animal kind of flavor to it. You're like, ooh, you feel like you're getting a little too intimate with the pig. You know what I'm saying? And that's why we have a natural deodorant. This is a favorite condiment of the Philippines. It's called vinegar. This is orange because it's spicy vinegar. Let's give it a shot. It's a delicious combination. Thank you. That's cool, thank you. Here's why vinegar is so important in this country. You know, if you ever watch cooking shows, they're always like, oh, you need some acid to cut through the richness. What is acid? It would be something like a vinegar. And what is the richness? Every Filipino food. It's the perfect pair. We have our next... So, sabi niya doon sa yung day-old chicks, mga 6 o 7 na piraso na day-old chicks po yun. $2.66. So, naglalaro pala sa mga 130 pesos pala yung ganoon. Yung isang Tapos isang problema rin natin po sa atin na nakikita ko dito sa mahilig tayong gumamit masyado ng maraming plastic instead na yung cardboard na lang. Kasi hindi po ito pakiusap. Paalala lang po sa inyo kasi number 3, 2, or 1 tayong number 1 polluter o number 1 gumamit ng plastic. Sa buong mundo po yan. At hindi po yan nakakatawa. Kasi sa totoo lang po, tayo rin ang kawawa. Paano maraming baradong mga kanal, paano rin po tayo binabaha? Dahil po dyan. So balik po tayo ulit kay Sonny, nag-i-explore ng Tondo and Henford. Late night food right here. 1-day-old chicks. Take a look at these little ladies or boys. I just thought, you know, because they're chicks, it might be a girl. This is one of my first bizarre foods I ever ate in the Philippines, really at the inception of this show. Here's me doing that. Since then, I've tried so many crazy foods from around the world that holding this now, I don't feel any trepidation or intimidation. I feel excitement. Let's go for it. It's good. And you can feel the organs when you eat it. I feel kidneys, I feel a heart, a liver. What's wild is that Wow! Kinakain din pala, hindi pala tinatanggalan ng laman loob pala yun. So, medyo mahirap. Alam niyo sa mga, ewan ko lang, please, sana maglagay kayo sa mga comments. Kasi nagtataka lang po ako sa inyo, may laman ba yun? Hindi pa naman nakakapag-exercise ang isang kiti. Diba? every part of this is edible, whether it's the legs or the feet or the beak. Somehow it's all soft enough to chew through. This is the ideal late night food because late night is when we're out here ready to make some mistakes. That might mean going into a back room to see a gay crab. That might mean eating one of these. Let's roll. We have come to our next late night food location. I got my man here, John D. Or John D. John Depot. He added more sounds. My guy right here has a mobile food cart. It's a bicycle. How fast can you get this puppy going? Just very quick. Very quick. Here he's serving not just any type of food. We have two distinct different meats, and I'm very proud and excited to share both of them with you. Right here, the isaw. We saw the fried version of that a moment ago. This is the also fried version, but it's on a stick and not breaded, I believe. Grab some intestines. Don't examine them too closely, just Sabi niya,
don't examine it too closely. Kasi may kutob po ako na, again, hindi ko kayo pinagtatawanan kung kayo po yung nagtitinda po nito. Pero talaga siguro mahirap mahugasan ng tama yan. At doon po sa mahilig kumain nito, paalala ko lang po sa inyo na ito ay, ang mga intestines ay dinadaanan nito ay yung dumi ng isang hayop. And ito hindi to day old. So medyo alam nyo na kung ano, hindi natin masasabi ito. Tsaka siyempre yung manok, palaging kumakain yan. So walang tigil yung pila niyan sa intestines na ganyan. So alam nyo na ibig kong sabihin, di ba? So again, balik po tayo ulit dito sa The Best Food Review with Sunny. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Grab them and hope for the best. And then we have this, a part of the cow, but a part of the cow we're not used to seeing every day. Beef lungs. Those are looking particularly juicy. It feels to me like he's already put a flavoring agent on here. Did you put seasoning? Oh, he's like, look, I ride the bike, I sell the meat, I don't marinate it. You've got your meat on a stick, but you need a little bit of flavor to go on top of it. Right here, this is soy sauce and vinegar with chilies on the inside. What's amazing about this is that everyone dips theirs, but there are some very important rules to follow. One is that you get one dip, make it a good dip, and then that is it. Let's give it a shot. Yan, alam niyo po, sa totoo lang. Tandang-tanda ko yan dahil pag lumalabas ako ng elementary, siyempre may mga tindahan ng mga bola-bola, yung mga palamig, yung mga ano-ano. Minsan hindi ako makabili, hindi ako makakain kasi nakikita ko yung iba, bibili ng 2 o 3 bola-bola before, 25 centimos lang po ang isang bola-bola po noon. Tapos, ang problema kasi doon, siyempre kakainin mo, minsan dinidilaan pa yung stick dahil medyo masarap daw, tapos sasawsaw ulit. Diba? Hindi nga. Pero like I said, madalas po akong magutom nung araw. So, kung nakita niyo ako noon before, talaga ho akong payat. And then, kasi masaya na akong kumain. Balik pa ho tayo dito kay Sunny sa Best Food Review. Good flavoring. A little sour, a little savory. Very spicy. The intestines cleaned very well. I appreciate that. They're a bit chewy, even a little bit gummy on the inside. Overall, I'm a big fan. But what I'm really excited about is this right here. The beef lungs. I'm gonna try it without any extra sauce on it. I want that real cow lung taste. It is really spongy, an incredibly unique texture. It's a little beefy, nothing off-putting. It's just a wild, interesting, enjoyable texture. I like it, but I want to give it a little bit of a hit of a dip. Our previous sauce was spicy. This one is sweet. Cheers. Sweet, savory, and no heat. This is so addictive. If I was him, I'd be eating all my supply. So that is our second food location, but it is getting late. Guys, it is 11:46. So, yun po ang nakakain na ba kayo ng baga ng baka? Hindi nga. Sa totoo lang. Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, sa Pilipinas, nakakatuwa kasi lahat ng bagay kinakain na natin. Sa totoo lang. At halos lahat nilalagyan ng matamis. Hindi, aminin niya yan. Totoo yan. Diba? Ang ibig ko lang pong sabihin dito kasi is yung halos lahat. Ang hindi ko palang nakikitang kinakain natin is yung balahibo ng manok. Hindi nga. Ikaw, sino ba meron na nakakain ng balahibo ng manok? Wala pa nakakaisip yata noon. Di ba? Hindi, pero lang sa totoo lang. Lahat ng parte ng manok ay nakakain na. Head to toe. Kahit yung palong po yung kulay red na parang nasa ulo mismo. Parang buhok nila na hindi mo maintindihan. Puwit. Siyempre, yung laman loob, halos lahat kinakain na rin doon. Kita mo nga, bagong panganak din. Kinakain na rin. Pero yung balahibo, yung feathers, hindi pa nakakain. Ano? Hindi nga. Anyway, so mga kaibigan, gusto ko lang point out sa inyo na dami natin kinakain sa Pilipinas pero hindi tayo tumataba. 6 p.m. and we have a lot more to see. Let's move. So, ang
ang pino-point out ko lang, again, hindi ko ho kayo nilalait o minamasama, pero gusto ko lang hong paliwanag sa inyo na minsan kasi parang hindi, alam niyo yung, hindi po yan sa dami yung alin po ba yung masustansya. Dito po sa abroad ko kasi, kung mapupunan ninyo, kinakain lang dito yung manok, baka, baboy, then a variety of fishes. Tsaka yung mga hipon, mga ganyan. Tapos mga gulay ganito. Karamihan pa frozen. Lalo na dito sa Sweden, karamihan ay frozen. At dito rin po nag-umpisa yung frozen. Hindi, totoo yan. Yung frozen po na Disney, mga characters na yan. Pero hindi po sila kumakanta. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Pero, like I said, pero mga tao dito tumatangkad. Sabihin na natin well-fed. Pero, bakit po yung sa atin na kung ano kinakain natin? Maraming pagkain sa Pilipinas, like before, sabi ko nga sa mga kababayan, sa mga foreigners, kung ay mga nangangarap na, wow, Philippines! Diba? Tapos sabi ko sa kanila, alam niyo mga kaibigan, doon po sa amin, maraming masarap na pagkain. Pero yung nakikita niyong white sand, blue ocean, jungles, mountains, swamps, mga ganyan. Ang problema kasi dyan sa mga ganyan kasi, bago mo makain yung masasarap na pagkain, susubukan ka rin nila kainin. Lumalaban po kasi pagkain sa mga tropics. Alam mo nila yan, ahas, baboy damo, baka yung usal lang siguro hindi lumalaban. Pero alam niyo po yun, isda, lumalaban, may lason, may spikes, mga ganyan. So hindi katulad po dito sa abroad na as usual, ang mga pagkain nakasupot na, nakapackage na. Parang although hindi ganun kasarap, pero seems to be nutritious enough dahil it has been powering Western civilization for quite some time now. Yan naman po yan, more than almost 100 years na. Simula nung na-invento ang freezer or refrigerator po. So it seems to be quite working. Aminado naman po ako na nakakabawas po ng nutrient value yung pagiging frozen, yung mga ano. Kasi ito maiba lang po tayo mga kaibigan. Naalala ko lang po ito at wag po kasi kayong magagalit, wag po kayong magtatampo kasi ito po ay Kaibigan Podcast. Ang ibig sabihin po nito, bilang inyong kaibigan, ako po yung taong kayang magsabi ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng hindi totoong kaibigan. Yes po mga kaibigan, yan po ang gusto ko pong paliwanag po sa inyo, gusto ko po sanang i-emphasize sa inyo is that one. Di pa po sa atin po kasi kung mapupunan ninyo, yung buhay ng mga animals pa dinadala sa Manila. Doon pa kakatayin sa pinakamalapit na part. Kasi mahilig tayo sa fresh, which is okay sana eh. Pero ang problema kasi, yun yung pagbabiyahe, yung lahat ng proseso na simula doon sa kinuhanan, hanggang makarating po doon sa tindera na suki ninyo, ang dami pong dinaanan yung karne, yung pagkain para po makarating sa inyo. Ibig sabihin po nun, ang dami ng pumatong na doon sa presyo. At alam niyo naman po ang Filipino mathematics, alam niyo po ba yan? Ang Filipino mathematics po kasi lalo na po sa pangaganyan, halos 100% po palagi ang tubo. I'm not joking. Hindi po yan. Bibilin kunwari ng 100 yung live na baboy. 100 kunwari per kilo. Tapos, ibabiyahin ng middleman, pagbaksak sa Katayan sa Maynila, naglalaro na halos sa 200 pesos yung isang kilo. Kasi sa totoo lang po, yung buhay na baboy ho kasi, ito sa baboy nila para makarelate po tayo. Yung kasi buhay na baboy, unang-una malaki pong cost yan para magbiyahe. Kasi kahit truck yan, kahit sabihin mo na 50, ewan ko kung kasya 100 na baboy sa isang truck, na buhay ha. Magbiyahe ho yan simula kahit saan probinsya papunta po sa Maynila. Totoo pala yung mga animals, pag yung nai-stress na ganyan, nagsisecrete ng hormones or ng something na hindi beneficial. Okay? So yung pagkain natin, bagong makarating para makatay, stress na. Okay? Tapos,
nadoble na ang presyo kasi yung gastos para sa truck, labor, pamasahe, gasolina, kung ano-ano pa, yung lagay at kung ano-ano. So, 200 na kanwari lang para lang maganda. 200 na. Pagdating doon sa Katayan, magbabayad ka siguro ng siguro sabihin mo na magdadagdag ka siguro ng mga 30 pesos per kilo para doon sa pagkakatay, pagpuputol-putol na ganyan or kung ano-ano na ganyan. 230 na, no? Ewan ko kung magkano na ang isang kilo ng mga baboy ngayon. So, nasa 300 yata or something. So, halos bago dumating doon sa tindera, nasa 300 na siya. So, tamang-tama lang, 70 or 100 pesos o 300. Depende po yan, di ba, sa kung anong part ng baboy. Pero makikita ninyo na, kasi ang daming tapon yan. Siyempre, yung bigat ng dumi ng baboy na dala-dala pa niya, etc. Tapos, pumayat pa yan sa biyahe. So, totoo lang po yan. Hindi ho yan maganda. Anyway, to make my point po niyan, gusto ko lang pong paliwanag sa inyo. Kung gusto niyong maging mura ang pagkain ng Pilipino, kailangan ho natin alisin yung ugali natin na palaging puro fresh. Alam ko magagalit kayo kasi parang hindi magandang pakinggan. Sasabihin nyo, hindi kasi mainam yung iba kasi yung lasa. Ando na po tayo sa hindi maganda lasa o iba ang lasa or kung ano man ang dadahilan ninyo. Pero, isipin nyo na lang po kung doon sa probinsya, kakatayin si baboy sa isang, sabihin mo na medyo malaki-laking planta para putol-putol na siya, slice-slice na, nakapackage na siya ng tama, malinis, na i-inspeksyon. Yun nung truck na kasya ang 100 na baboy na buhay, sigurado mas maraming madadala yun, pues mas mura ang gagastosin nila. Kung tutuusin yun. Totoo po yan. So, pwede yung isang 10-wheeler na truck, ang laman niya, yung refrigerated na mga truck na ganyan, puro na lang, sabihin mo na lang na 500, 1,000 kilos ng puro liempo. Alam niyo po yun. Yung kumbaga, so mas makakamura. O kaya, basta yun po ang napupuna ko dito. Kasi kung mapupunan nyo, o gusto ko pong i-share sa inyo, yung pong presyo ng pagkain namin dito sa Sweden, which is already notorious o kilala na malaki, mahal ang pagkain po dito, malaki ang cost of living po dito. Pero, hindi po nagkakalayo ang presyo ng pagkain namin tsaka ang pagkain po sa Pilipinas. Kasi po yung sa Pilipinas po kasi is very inefficient. Yun po ang, pag sinabi natin inefficient, ang daming tapon, ang daming proseso, ang daming ewan-ewan. Kasi pag food fresh, andyan na po yung yung mga tindera ho kasi nagmamadalian na makaubos. Dahil, syempre, pag fresh, bumababa ho ang quality niya. Siyempre, maghapon po yan na naka-display. Isipin nyo na lang po yun. Kahit to gaano kalinis po ang tindera or palengke, guess what? Diba? Mag-isip po tayo minsan. So, siguro time na po siguro ngayon talaga, lalo na sa atin ngayon sa Pilipinas, ang laki ng ibababa kung frozen o package na yan. Maniwala po kayo sa akin. Wag lang po kayo magpapauto na kasi ang problema sa atin, alam ko may sumubok na ng ganyan Ang problema kasi doon, may nababangga yung mga kumikita ngayon, pag binangga mo yan, talagang magagalit sa iyo. At meron yan mga protector. Yun lang ho ang pangit po dyan. So, doon po tayo nagkakamali. At di ba, saka nakakita sa atin, hindi naman tayo mayaman na bansa, pero nagtatapon tayo ng pagkain kasi hindi maibenta. Obviously po, there's something wrong. Here behind me, Filipino slushy from Thailand. Let's see how it works. Hello, you have a soda, Yes, po. and you have a machine, and it's moving. And then now what? And the vitamin also, sir. Not only soft drinks, I have Choco also. Oh, Vitamilk. Ah, no milk, please. So here she has a bunch of ice. Oh, and salt too. This is gonna make it super cold, but how does this actually work? I don't know. I'm finding out with you. Eventually, do I pick a soda? Yes, po. Oh, am I Po? Yes, po. Thank you. I've been told it's gonna take only 5 more minutes for something. Wait, are you doing it now?
She threw a hammer at me. Put it back. All right, so from here, she takes one of the Cokes. She hits it on the bottom and it ain't working. Okay, let's see it. Okay, she hits it and Ay, this one. Sorry, it's up. look guys, there's a 1/4 inch of ice inside now. Okay, so right here, it's gonna work this time. Watch this. Boom. Yeah, nothing happened. Oh no, this one's a little bit icy. Okay, can you open that? Ito po, yun yung binabanggit niya. Meron po nung ginagawa niya yung mga soft drink, ginagawa niya slushy, yung katulad nung sa 7-Eleven. Pwede pala yun. Alam niyo yung ice na may konting asin. Katulad din ho yan yung paggawa ng sorbete sa Pilipinas. Kung nakakakita kayo ng manual way of making ice cream, meron ng basket na gawa sa kahoy, merong crushed ice doon sa labas, may halong asin yun, tapos meron yung container na parang aluminum ba yun o stainless, andoon si ice cream. Tapos iikot mo yun ng mano-mano hanggang tumigas siya. Hindi mo pwedeng iwanan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin po yun. Kung pwede mong iwanan na lang para tumigas. Iba yata ang consistency pag yung hindi mo iniikot. Yun yata ang dahilan doon. So, again, balik po tayo kay Sunny. Let's give it a shot. Let's see what it's like. It tastes like semi-cold Fanta. So here's what I think is supposed to happen. Maybe we can find a video of somebody doing this properly. It gets to a certain temperature. When you hit it, everything becomes crystallized within the bottle. Can I say something? I have to go. I think your machine is broken. Or maybe it's the operator. I'm not sure. Off to our next food. Boom, we come to our next place, meat. You order what you want and you give it to this man right here. He throws it on the charcoal, cooks it up, and it's ready to go. Let's talk about this meat selection, starting with dried squid. Right here we have something called Betamax. This is blood cubes. We've got big fat sausages. We've got big pork intestines. We have pork liver, pork ears, chicken ass, and then right here, just some normal meat chunks from the pig. So I'm gonna get a few different things right now. I wanna get a couple of these. I think I'll try some ear. If you eat the ear, do you think you can hear better? Huh? I do see this chicken ass right here calling my name. Take a look at it. Here's the thing. Recently, I was in Taiwan, and they had some pretty amazing chicken ass there. I'm gonna get a couple of these skewers, and we'll see who is the champ between Taiwan and here in Manila. Time to grill it up. Let's go. The masked man. Nobody knows his identity, but he knows he can grill up some mean skewers. So, mga kaibigan ulit, nagkababalik po tayo ulit. Andun na siya sa pinakasabihin na natin traditional tsaka old style classic na ihawan sa Pilipinas, yung may Betamax, hita, isaw, longganisa, yung bang barbecue na halos walang laman, kundi stick. Diba? Natatandaan niyo po yun. Ako, sa totoo lang, hindi ko nagkakamali, parang ang huli kong bili ng barbecue sa kalye, naglalaro siguro sa... Inabutan ko pa yata 5 pesos. Parang gano'n. Kasi inabutan ko pa yung cheeseburger, hamburger ng McDonald's ng 10 pesos. Nung nag 10-year anniversary sila sometime in the 1990s. Natatanda ko yung bagong bukas noon yung UST na McDonald's along Forbes Avenue po yon. Inabutan sila nung 10-year, kasi 1983 yata nag-umpisa ang McDonald's sa Pilipinas. At ang, kung hindi ako nagkakamali, ang unang-unang McDonald's ay yung nasa New Frontier. Ewan ko kung bukas pa yun o andun pa yun ngayon. Pero yun ang kauna-unahan. Alam niyo po, nung araw natatandaan ko ang McDonald's noon, Inglesera ang crew. Hindi ko maintindihan kung yung mga mayayaman, mga anak ng mayayaman, alam ko yung iba sinusundo pa ng driver. Yeah, it's really true. It's really true. Talaga pong akala niyo mga artistahin yung mga nasa crew, yung mga busboy, mga ganyan. Tapos talagang pag nabalitaan na nagtatrabaho sa McDonald's, kahit anong part ng crew, social na social po yan. Hindi ko po sinasabi na hindi na ngayon social, ha? Pero iba ho yung unang crew. Kung sino man kayo, naku, ano ba yan? Siguro nasa Amerika na rin yung mga nasa McDonald's na yun. Anyway, alam nyo, sa totoo lang, sana magkaroon sila ng
reunion kung sino pa yung unang crew ng McDonald's New Frontier. Tsaka kung hindi ako nagkakamali hindi yung unang branch ng Jollibee, yung nasa tabi naman nasa kabilang kalye lang yung Jollibee doon, ng isa sa una na Jollibee, na hindi pa hugal ito itsura nun, pero more or less red and white, tsaka yung bubuyog na yan okay, so balik po tayo ulit kay Sunny at tapusin natin tong Midnight. Hoy, nakaka 1,332,000,000 views na siya in 3 days. Boom! Ihaw, it means grill. And my gosh, this actually looks pretty dang appetizing. We have our blood cubes, our pork ear, and then we're working our way up to the ass. But first, those blood cubes. Pig blood. I'm very curious what that procedure looks like. I mean, they've got to remove the blood from the pig somehow. Maybe it like donates blood. Can you imagine that? You don't have to imagine it because we have AI. Boom, now you're looking at it. All right, let's give it a shot. That's delicious. It's so smoky. You can taste the char of the charcoal. He's put on kind of a sweet glaze. It's very sugary. Oh, wow. That one, like some kind of a hot liquid exploded out of that one. But it doesn't taste like blood. It's almost watery on the inside. On to the next one. Honestly, this is like a plate full of nostalgia to me because so many of these are foods I had when I first came to the Philippines. I mean, here's a shot of me trying pig ear for the first time about 8 years ago. And pig ear now. Unbelievably satisfying. It is gooey, gelatinous, crunchy. It's a little bit of everything in one, depending on which part of the ear you're eating. There's fatter bits, and then there's even bits of cartilage in there too. It's the perfect beer food. The only problem is I don't have a beer. Oh, I do. San Mig. Can be demonetized. It's a cultural experience. Moving on to the ass. Big, bulbous, round, confusing. The ass is an important part of the chicken because it holds a lot of the ass feathers and it guards the anus. I think I'm kind of freestyling right now, guys. Can you tell? Anyways, let's give it a shot. This one has some soft bones on the inside, but you can crunch it all the way through. You can eat or swallow the bones. The skin is thick, and then as you get through it, you can taste some really dense fat that's just completely full of flavor. I'm not just kissing ass here. I think this is better than the one that I had in Taiwan, and that one was pretty good. This is very satisfying. It's very rich. It's flavorful. It's just a great piece of ass in your mouth. So that is ihaw. On to the next food. Spy X. You're ready for action. Nagbabalik po tayo ulit kasi syempre meron dito sa anong tawag dito? Meron siyang kasi sa YouTube po ito. So actually meron mga advertisements po. And then may pupuntahan siya ngayon yung Rados. Rados po ito, pork soup tsaka uterus. Isipin niyo na lang po lahat po na talaga ng party ng isang hayop po kinakain na natin. Lahat ng halos ng balat na lang, balat ng baka, hindi pa nakakain. Yun ang ginagawang chicharon. Balat ng kalabaw, parang meron ng gumagawa parang chicharon. If I'm not mistaken. Somewhere yata yun sa Davao. Napanood ko rin yun somewhere. Halos lahat kinakain na natin. Hindi naman masama, pero yung pagluluto ko kasi natin, ang mahal na nga ng gas, ang mahal na nga ng panggatong, pangluto. Pero nyo, ayaw nating gumamit yung mga restaurants na ito, kung nakikinig po kayo ng ganyan na gumamit lang po kayo ng pressure cooker. Yung pinagmamalaki ninyo na 4 hours yung pinakukulan, isipin nyo kung gaano kadaming gas o kahoy, uling, kung ano man ang ginagamit ninyo para lang ho yan lumambot. Pero kaya ho yan lumambot sa loob ng 1 oras lang or less? Yes po. Pero ayaw nyong gumastos na bumili ng malalaking pressure cooker po na yan dahil nanghihinayang kayo doon sa unang gastos. Pero kung tutuusin ninyo, mas malaki ang matitipid ninyo at mas lalong hindi kayo pagod. Yun po yun. Kasi ako, nakakapagtrabaho po ako dito po sa Sweden sa kusina. Nakikita ko po talaga nakikita ko kung saan sila nakakatipid. Yun po yun gusto kong sabihin sa inyo kung saan po sila nakakatipid. At kami po, pag ginamit namin isang bagay, kahit anong kubyertos o kung anong plate, pan, kung ano man, lahat po yan malinis. Tapos, bago ko kami umuwi, kailangan po yan ibabalik ninyo doon sa industrial kitchen po kasi may dishwasher po yun.
talagang dumadaan po doon. At syempre, yung dishwasher, gumagastos po sila ng automatic para lang po mas mabilis kaysa po doon sa mano-manong kukuskusin. At pasalamat sa mainit na tubig talaga, kahit anong sebo natatanggal. Kasi hindi ko kayo maniniwala, isang bundok, isang mahigit, sabihin na natin mga 30-40 assistant chefs po kami. Lahat yun nagpo-produce ng hugasin. Ang ginagastos lang po nila sa pagdating sa hugasin, sa soap, yung para doon sa machine, parang yung isang malaking plastic lang, ewan ko ilang liters yun, 5 liters, 10 liters lang po. Isipin niyo po yun. Pero kung sa Pilipinas po yun, ako, bundok na ng sabon panlaba pa. Yan po yun. Ewan ko kung ginagamit yung Joy, kasi syempre, alam ko yung mga Joy, mga ganyan, mahal po yun eh. Anyway, balik po tayo ulit dito kay Sunny, visiting Manila after dark. Our next location is at the end of a dark alleyway, a restaurant known as Rados. This is a location I went to a couple of years ago when we did our cheap versus expensive lechon video. This place had a very inexpensive lechon and probably some of the best garlic rice you'll find in all of Manila. But they also have a late night food that they're famous for. Let's go down this alley and check it out. Welcome to Rados Lechon. Right here we have a big slab of pork belly. Right here we have some pork intestines. This is just pork, and then this right here is something very special. That is pork uterus. How they know what it was when they pulled it out? So in a moment, I'm going to be trying out some of their pig uterus, but I'm also here for their soup known as tumbong. Let's go in the kitchen and check it out. So I've ordered the soup. That is the intestine that's just been chopped down to size. Now we're going to put in so many different flavors. She starts off with some fried garlic. Here we have some onions, then some salt and MSG. And then finally, we have this incredible large cauldron of soup right here. Wow. It has an incredibly steamy, porky smell to it. So that is our soup. Then right here, some uterus of the pig. Wow, look at that shape. She cuts it down to size, little bitty portions of uterus. Throw it on a plate, and that is ready to go. Boom! Pig parts in various different assortments. Right here we have the tumbong. Here you see the large intestine of the pig. It's been sliced up beautifully. Ooh! Yum. This smells good. Gosh, I made a sound and the owner looked at me like, don't smell my intestines. All right, let's give it a shot. A bit squishy. It's not fat, but it feels fatty because you take a bite and it bounces back to its original form. The audio right now with the dog barking consistently, I love it. Can I say something? That's pretty gamey. It's like very oily and it has just a pretty intensely gamey essence to it. Unless you've got a sweet buzz. Culture. I'm trying to figure out what is it about the soup that draws so many Filipinos to it. Probably the broth. The broth is made from a hearty, rich bone broth. Why are you laughing? The broth is made of broth. Right now it is 1:06 a.m. in the evening. I'm not able to string sentences together. I gotta go one at a time at this point. The broth is made by boiling for hours rich pork bones. Let's give that broth a shot. No, that's delightful. Rich, you taste the green onion. A little smoky somehow, fatty, and a little tamped down taste of that gamey intestine, but at an acceptable level. Overall, I find it very satisfying. Right here we have the pig's uterus. I was doing some quick research. The pig uterus is taken mainly from the female pigs. What kind of lighting are you doing? Look at this guy, he's suffering. And this guy over here is dropping the light every 2 seconds. You guys thought we had light stands? No, we always hire people to hold the lights. It's more organic. It looked like this uterus smoked cigars. It is brutal shade of brown. And then on the inside, it looks like a pate. No sauce, no flavor enhancers. Let's go for it. That's good. It tastes like Chinese five spice. It has some of the chewiness of an intestine, but none of the gaminess. It's a great flavor. Meanwhile, on the side here, they have a flavoring agent, some shaved papaya, and then a sweet, sugary sauce. Let's give it a little bit of a dip. That's really good. I can't believe it. This is the pleasant surprise of the night. You never know what you're gonna find. You see things and you think they're gonna be awesome, like that slushie, and it turns out to be a complete disaster. And then you see things that look like a complete disaster, and they turn out pretty good. Ooh, a papaya, sweet, sugary sauce, uterus, all the ingredients needed to make life at one time. So, ayan po mga kaibigan. Si Sunny, natapos na kanyang tour ng Metro Manila at night. Dahil nga ho sa meron silang stopover
sa Pilipinas. Galing sila sa Papua New Guinea. Anyway, so mga kaibigan, like I said, ang pagkain pong Pilipinas kasi ay unique. Medyo matamis lang, pero sige, okay lang yan. Sabihin na natin, i-push natin yan. Diba? Pero like I said, kailangan ho natin talaga mag-improve. Pagdating, kahit po yung, wag lang ho yung harapan ang improve natin, pati po yung lahat. Kung mapupunod yung mga kaibigan na po, hindi talaga tayo magkakasundo, tsaka hindi rin tayo talaga maniwala kayo o hindi. Hindi po talaga tayo ganun kabait as much as you think. Yun po yan. Alam niyo po yun, maniniwala ba kayo doon o hindi? It's up to you po yan. Ako, kuro-kuro ko lang yan, tsaka observation ko yan po. Hindi ho tayo magkakasundo-sundo. Tingnan nyo na lang po ang mga shape ng mga bahay natin. Kanya-kanya hong kaharian. Diba? Kanya-kanya. Pag merong umusad sa harap, uusad din yung isa. Wala nang daanan ng tao. Tapos, pag, hindi mo maintindihan. Tapos pagdating ng kalamidad, lahat kawawa daw. Kung tutuusin natin po, ako ito meron akong sa inyong isi-share na isang istorya that happened. Yung pagkatapos ng Undoy, may nangyari ulit ho nung dating bagyo na malakas after Undoy na nasalanta rin po ulit ang Marikina. And then meron po ako isang good friend, college friend ko po yun. Nangihingi siya sa akin ng donation. Sabi ko, alam mo, as much as I want, hindi ako nagdo-donate basta-basta kasi pinipili ko yung recipient. Kung talaga yung tutulungan mo, may plano talagang magbago. Kasi po, natatandaan niyo yung Yolanda. Ang dami mga Filipino overseas na talagang antig dun sa nangyari sa Yolanda na yun. Na ang dami nag-donate. As in talagang bumuhos ng pera. Halos lahat po ng mga organizations dito sa Europe, sa pagkakaalam ko, basta yung mga malalaki, lahat yun nagkaroon ng project para tumulong sa Yolanda. Pero sa totoo lang po, kita ninyo, yung mga tinulungan natin, alam niyo po ba hanggang ngayon, yung hindi kayo maniniwala, mayroon pang nawala ng bahay na nag-iintay ng pabahay. Isipin niyo po yun. Paano ho yan nangyari na 10 years na kayo, alam niyo kung kayo mismo ang kumilos na lang, baka may bahay na kayo. Di ba? Isipin niyo po yung iba, willing mag-wait ng 10 taon or more or hanggang ngayon kung darating pa yon. Kasi syempre marami ng bagong bagyo, nakalimutan na sila, masaklap na yon. Anyway, so ang sabi ko doon sa tao, tutulungan ko yung tao na nagtayo ng bahay sa gilid ng ilog sa Marikina. Tapos, para magpagawa siya ng bahay na madali rin masira, for next year, masisira rin ulit yun. Ako naman, nagtatrabaho dito, sabihin natin nag-iipon, etc. ganyan. Next year, hihingan ka na naman ulit. Diba? Alam niyo po mga kaibigan, hindi po ako nagmamalinis, hindi po ako nagmamarunong. Pero ang buhay kasi mas maganda siguro kung everyday nababawasan yung problema, hindi nadadagdagan or hindi pa ulit-ulit yung problema. Isipin niyo na lang po yun. Paano, madalas po sa mga kababayan po natin, mga Filipinos po na nakatira po sa abroad, na padala kayo ng pera, simula nung dumating kayo dito hanggang ngayon, 20 years, 30 years na, pero yung hindi pa rin nagbabago ang takbo ng buhay ng mga taong tinutulungan ninyo. Kasi hindi nga nagbabago. Yun naman yun. At yun nasa Pilipinas naman po, para naman po fair, alam kong kailangan nyo ng tulong, pero wag naman yung habang buhay na pensyon na tulong. Wag naman yung tipo bang pinag-aral na tayo, gusto nyo pati yung pagpapakasal, sagot pa rin nung nasa abroad. Alam nyo, marami ng mga Filipinos akong kakilala. Simula nung dumarating ako dito na sila na yung naging sacrificial lamb ng pamilya. Kaligayahan nila, buhay nila, naubos na dahil lang dyan.
sa kakatulong sa mga naghihirap daw kamag-anak na naka-iPhone, naka-porma, nakapantalon na 10,000 pesos. Alam niyo po, sa totoo lang, dito, ako, mabibilang mo lang ang Filipino dito, not because ayaw bumili. Madalang dito may magsuot ng 10,000 pesos na pantalon. Yun yung mga ganun. Sa pagkakaalam ko lang, ha? At kasi hindi naman yung practical masyado rin. Anyway, pinaalala ko lang po sa inyo yun kasi gusto kong magkaintindihan tayo. At doon naman po sa nagpapakamartir na nasa abroad po na ganyan, tawag po kayo sa amin dito po sa The Kaibigan Podcast. Hanapin nyo lang po kami, mag-comment lang po kayo. Mag-PM kayo sa Facebook po, Royce Hipolito, R-O-Y-C-E, and then space Hipolito, Hipolito po. PM po kayo doon, magtanong po kayo, may libre po kaming counseling. Libre po yan, hindi po kayo machichismis. Dahil kung kami po mahilig mag-chismis, di dapat sa 10 years na namin tumutulong o nagtatanong po ng ganyan, ay marami na sigurong galit sa amin. Pero kita nyo hanggang ngayon wala nababalita kasi iba ho kami yung counseling namin, iba po yung counseling na chismis. So anyway, gusto ko lang mong paliwanag ho sa inyo na hindi naman po pwedeng habang buhay kayong tutulungan yung nasa abroad at hindi naman pwede yung nasa abroad pumayag kayo na habang buhay kayong tumutulong doon. Ang dami po medyo miserable ang buhay dito dahil sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Totoo po yan. Huwag po kayo magagalit at usapang kaibigan lang po ngayon to. So being, kumbaga sabi nga nila, real talk, kumbaga. Good vibes lang kasi gusto ko magkasundo tayo. Hindi natin kailangan ng kung ako binigyan ng chance, although nagpapasalamat pa rin ako doon sa mga part, hindi naman 100% na may nagpaaral sa akin eh. May part na may tumutulong sa akin. Pero kahit 100 niya, 50 pesos yung inabot mo sa akin, kung sino ka man, nung araw, malaking bagay na yung 50 pesos na ganyan. Alam niyo po, ginamit ko lahat yun para ako makarating dito. Yun naman po yun. So ako yung nagpapasalamat po dun sa lahat po ng tumulong sa akin. Lalo na dun sa financial part, tinulungan ninyo ako, ako po ay nagpapasalamat together po with my mom, tsaka ho yung aking father po. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Lahat po kayo, alam niyo po kung sino po kayo, karamihan patay na yan. Siyempre naman, isipin mo naman, ilan taon na ako, more than 50 years old na po ako, so hindi pa pwedeng buhay pa yung mga ninong ko, tsaka mga ko. Tsaka naalala ko nga pala, hindi ko nakakahiya yung mga tao na, bakit sa atin, pikilala po akong ganyan. Alam mo yung tao, yung inaanak, 60 plus years old, umaasa pa doon sa ninang niya. Isipin mo yun. 60 plus. Anyway, hindi lang po 1, 2, 10, maka 100,000 mga tao yung ganyan. Ang ibig sabihin ko lang, pag hindi pala kayo kusang magsarili at mas maaga kayong magsarili, mas gaganda po pala buhay ninyo. Yun ang napula ko lang. Yun ang na-observe ko. So ako, kung ikaw ay nag-student o working student ka, saludo ako sa iyo. Kung ikaw nagtitinda ng kahit ano, basta legal, hindi ka nagnanakaw, saludo po ako sa inyo. Kung nakarating kayo sa abroad dahil po dyan, lalong saludo po ako sa inyo. Doon po sa mga nangangarap po sa Pilipinas na makapag-abroad, magtanong po kayo ng tama. Huwag po kayong basta-basta maniwala lang sa kung sino-sino. Okay? Hindi pag kayo mali ang umpisan niyo sa abroad, tuloy-tuloy na po yan ang mali. Yan ang sinisigurado ko po sa inyo. So again, Kaibigan Podcast sa YouTube po yan, Royce in Sweden sa YouTube po yan. Hanapin nyo lang po kami, Kaibigan Podcast, ganyan. Libre po ang tawag po sa amin. Kung meron po kayong WhatsApp, lalo na yung Facebook na Messenger, kinakausap po namin dyan. Libre po yan, magpa-schedule lang po kayo. At kung kayo po yung nasa Pilipinas, libre din po yan. All you have to do is, tandaan nyo lang po, ang oras ninyo sa Pilipinas, -7, oras namin dito sa Sweden, Germany, Italy, France, Spain ba? Kasama dyan siguro Spain. Mga ganyan.
So, gusto lang ho namin kayong paalalahanan. So, mas ma-appreciate ho namin kayong kwentuhan tayo after lunch sa Pilipinas po. Kasi anytime earlier than 1 o'clock in the afternoon po, Philippine time, ay malamang tulog pa kami or oras ng busy kasi gumagayak sa school or sa trabaho o saan man lakad for the day. So yun po yan mga kaibigan ko. So gusto natin batiin for now Joan Calderon, Rodora Onsa, Kabayan Food Truck. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Ivor Zay, Michi Matondo, Marie Alaro, Rod Navarro Jr. Oy, Rod Navarro Jr. Yan po, kaibigan po natin yan. Yan po yung anak nung artista nung araw na si Rod Navarro, yung sa camera palaging maporma, mayabang. Ginawa niyang negosyo yung pagyabang eh. Anyway, lalabas po itong si Rod Navarro Jr., yung anak po niya sa Batang Quiapo bilang Dindo. Congratulations! Na po, alam niyo po mga kaibigan, sa showbiz po ngayon, lahat po ng artista na sabihin na natin na freelance or yung wala hong major projects po ganyan. Malaki pong advantage po, malaking boost po sa career kung makakasama ka sa Batang Quiapo. Yun po yun naman yun. Malaking boost po sa career. Hindi lang po yung bayad eh. Yung kumbaga yung makasama niyo si Direk ano pangalan nito? Coco Martin. Nako, makita niyo yan. Kasi si Direk nung nagpunta siya sa Milan before, nakasama natin sila. Kasama si Direk Sineneng po niyan. Tsaka si Madam Don Sulweta. Nung nag-shooting sila sa Milan noon, we were there. Salamat nga pala kay Dit Centeno for that as well. Makikita mo talaga na malayo mararating ni Coco Martin kasi talagang gumagawa siya ng paraan para masulit lahat yung biyahe, lahat yung kuha. Gumawa pa, natatandaan ko siya. Kasi po doon sa Duomo, yung tawag doon sa Italiano word for cathedral, yung cathedral po ng Milan, yung maraming spice na gano'n, kailangan mo ng extra permit yun para mag-shooting sa loob. At siguradong may bayad yun at siguradong mahal. Ang ginawa na lang ni Coco, nagdala siya ng video camera yata na maliit para habang namamasyal sa kanwari sa loob, nakakakuha siya ng mga B-rolls o nakukunan niya yung sarili niya, may kasama siya siguro doon. So nakapag-shoot sila ng skeleton crew kumbaga, hindi halata. Tapos nagamit siguro doon sa kanilang shoot. Kasi siyempre, alam niyo po, hindi biro magdala ng isang crew na Filipino dito po sa Europe para mag-shooting kung hindi ko yung malaking company. Dahil isipin mo na lang, yung permit, kailangan mo ng parang guide na official para mag-ayos lahat ng papeles na yun. So yun, that costs money. That would cost minimum 100,000 pesos upwards doon sa tao na yun. Minimum 100,000 pataas. Minimum po yun. So doon na lang, pamasahe ng mga artista. So si Ma'am Don, at saka si Coco, at saka si Direk, sigurado yan business class. Okay. Magkano business class? Kayo na magko-compute. And then the rest of the crew, siguro mga 10 sila. So, sa economy, mga yan. Tapos may extra baggage pa. Diba? So, payat ang 5 million. Payat ang 1 million. Hindi pala, 5 million pagdating pa lang sa pamasahe logistics. Wala pa din yung sweldo wala pa doon. Yung gagastusin pa lang sa Italy yun payat yung 5 million pesos. Isipin mo yun. Kung gaano kamahal yun. Siyempre may hotel pa, yung pamasahe, etc. Other load, mga na yan. Magastos yan, 5 million sa ilang araw na shooting po yun. Minimum po yun, 5 million pesos during that time. Ewan ko anong taon na yun. Pero more or less, malaki siyang bagay. Anyway, so kami po yung nagpapasalamat sa inyo ulit. Si Dan Alvaro, si action legend Dan Navarro po. Yan, maraming salamat sa iyo, idol. Naku, this is a person na masasabi ko na alam niya yung concept ng cooperation will bring more blessings. Yun lang po yun. Sir Dan, ako maraming salamat po sa inyo.
Si Divine Basalo from Cebu City at Sweden, maraming salamat din sa iyo. Aidon Villanueva, maraming salamat. Lynn Rabuya, Evelyn Amorin, Ronaldo Magbuhos, Philnor Supermarket, and Mama Rene Salud. Hello po sa inyo lahat. Doris Manalo Cornejo from Sweden po yan. Maraming salamat po sa inyo. Teresa Loizaga, yes po, yung kapatid po yan ng mga Loizaga brothers from Ginebra, San Miguel at ni Bing Loizaga po. Siya yan. Angelo Marasigan, hello. Si stunt action star Ralph Rojas, maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Ito po ang nakikinig po kayo sa The Kaibigan Podcast live here sa Stockholm, Sweden po. Maraming salamat po sa inyo. Pinag-usapan natin kanina yung si Sonny na nagpunta dito sa Sweden. Nagpunta sa Manila, imbis na nakaupo lang sa airport, nag-ikot pa sila, kumita pa ng pera. Biro, 1.3 million views in 3 days. Siguro, if I'm not, mga minimum estimate ko, nasa lampas $10,000 na yung kinita niya doon. Doon sa episode na yun. $10,000 minimum. Yun po yun. Minimum siguro niya doon, mga $10,000. Minimum yun, minimum. At, syempre, alam niyo naman po sa YouTube kasi yung dami ng inyong subscribers, dami ng views, dami ng comments, na mga yung hindi ho nandadaya na comments tsaka mga subscribers. Ayun. Tsaka nakakatulong po yan dun po sa mga nag-uumpisa pa lang po ng mga nag-YouTube na ganyan tsaka yung mga nag-YouTube na matigas ang ulo. Mas iba-iba ho ang mga listeners nyo. Pag ho kayo kinokontak ng mga followers ninyo, sasagutin nyo po. Yes po mga kaibigan, sasagutin ninyo, kakausap ninyo kasi yan po yung nakakatulong sa inyo. Yan po yan, kung hindi, wag po kayong masyadong suplada kasi minsan po, minsan may mga followers, yung mga fina-follow kong account sa mga Filipino, may mga kung ano nakasulat ng mga Bible verses ba na be kind, be honest, mga ek-ek na ganyan. Pero pag kinausap mo naman, tinawagan mo para lang magpakilala ka. Ayaw sumagot, antaray-taray, kala mo kung sino. Tapos siguro 5,000, 10,000 followers. Ewan ko kung totoo pa yun. Anyway, so mag-ingat po kayo kasi hindi po automatic na pag maraming followers po ang isang Filipino account po, automatic po yan na totoong followers po yan. Kasi mayroon na po kasing nakakabili po ng followers, likes, and comments, and watch hours. So wag ko kayo masyado nai-impress. Doon ho sa, hindi kayo nagtataka minsan yung bang, wala naman ito masyadong pinopost na pero maraming laman ng mga kung ano-anong pinopost. Yung iba nagtitimpla lang ng tsaa, akala nila magbabiral na yun. Alam niyo po yung mga ganun. Pero, sige, bumaba ho ang presyo sa YouTube, tsaka ho sa Facebook Reels, dahil nung bumaha ho ang mga Filipinos na pumasok po dyan, hinaluan ng pandaraya. Hindi po lahat, pero karamihan po, aminin ninyo. Yes. So, kayo po yung sinisira niyo po yung pinagkakakitaan ninyo. Ako po kasi 14 years na ako nag-YouTube. Pero mas marami kong accounts na hindi pang Filipino, tsaka hindi ko sinasabing Filipino ako kasi again, marami po tayong kababayan na nanggagaya. Naninira, tsaka yung mahirap po kasi, nakakainis po kasi minsan sa totoo lang, to be honest. Nakakainis po kasi yung nanggagaya ng ideas na ako po sa totoo lang, pinag-aaralan ko ito, pinag-iisipan ko po lahat yung ginagawa ko, nagpa-practice pa ako para lang ho sa bawat episode na ginagawa ko, kahit po dun sa iba kong mga channels. Pero ang problema po kasi, andito yung gustong kumita pero ayaw magtrabaho, nagmamadali. Marami po kasi tayong mga Filipinos na hindi kayo maniniwala na akala nila basta pag nag-post ka, gusto nila mag-viral. Hindi po yung ganun kadali ho yun. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ho yung ganun kadali. And then at the same time,
kayo yung tinutukoy ko kung kayo yung nagsabi na before na pag nag-umpisa kayo, uy, kayang-kaya ko araw-araw mag-upload ng episode o mag-upload ng videos. Madali lang yan. Nako, number 1 po yan na isang myth, isang kalokohan po yan. And then, marami kong mga kaibigan, kamag-anak para manood. Maniwala po kayo sa akin. Kung sino pa yung hindi mo kaibigan at kamag-anak, yung pa ho nanonood sa inyo. At karamihan ng kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo ang hindi nanonood. Yun po yun. That's true. Yan po yan. Mas madalas po huwag kayong umasa sa mga kakilala ninyo at mas mahirap po yun. Sa totoo lang. Isipin niyo lang po yung McDonald's, ha? Ang kumakain po sa McDonald's, hindi po kilala ng mga may-ari ng McDonald's or even yung Jollibee or even yung SM. Ang pinagkakakitaan nila, doon sila kumikita sa mga taong hindi nila kilalang pumapasok sa mall nila everyday. So, ganun rin po sa negosyo. So, mas better na magnegosyo kayo sa ibang tao kaysa sa kamag-anak. At gusto kong pasalamatan yung mga kamag-anak ko nagturo sa akin yan. Kasi po kami nung araw, may mga kamag-anak ko na may mga may kaya. Meron silang general rule na hindi ka pwedeng magtrabaho sa kanila, hindi ka pwedeng humiram, hindi ka pwedeng tulungan. Kasi gugulo yung relationship. Tsaka mahirap nga naman utusan ng kamag-anak. Which is totoo yan. Maniwala po kayo. Mas maganda na siguro yung hindi. Although siyempre inaamin ko, yung mga kamag-anak ko, inaabutan ako ng pera, mga nasa Manila po kasi sila, tapos pag umuwi sila sa probinsya, binibigyan ako ng pambaon, pang galito. Ako po hanggang ngayon nagpapasalamat doon. Don't get me wrong na parang hindi ako tumatanaw ho ng utang na loob, pasasalamat po, respeto po sa kanila. Pero ang isang sa pinakamagandang way na pakita yung pagre-respeto sa kanila ay yung tinulong nilang pera, kinamit ko po sa napuhunan para po akong makarating kung saan man po ako nandoon ngayon. So, yun po ako, nagpapasalamat po ako sa inyo. So, doon po sa mga taong tumulong po sa akin, habang buhay ko pong tinatanaw na utang na loob, pagpalain po kayo ng Diyos, ako po nagpapasalamat po sa inyong lahat. Dahil every time na nakakausap ko yung dalawa kong anak, tsaka yung buhay ko dito, tsaka kung saan-saan, hindi ko po ito basta-basta mararating kung hindi niyo po ako tinulungan. At habang buhay ko po yan, hindi makakalimutan. Paano ako, mga kaibigan, hindi ko kayang magyabang na yung mag-asta-asta mga big time. Kasi feeling ko hindi ko kailangan. Hindi ko need. Kahit hindi naman rin ako big time. Yun ang problema doon. Pero, like I said po mga kaibigan, gusto ko lang paalala sa inyo na hindi nyo kailangan ng approval ng ibang tao para kayo ay maniwala o paniwalaan ng may kaya o naging successful na kayo. Buksan nyo lang yung bank account ninyo, makikita nyo na kung mayaman kayo o hindi. Hindi nyo kailangan magsuot ng mamahalin na damit para lang kayo ay paniwalaan na may kaya. Hindi po yan sukatan ng pagkatao ninyo. Alam nyo, yung kanina may napanood ako kay Jessica Soho. Inulit niya yung kanyang kidney episode for sale na ganyan. Yung mayroon nagbenta ng isang kidney ng 200,000 pesos. Alam niyo kung saan niya ginastos yung kalahati? Sa iPhone. Yan talaga katangahan, ka-stupidity, siraulo, biro mo, hindi ka na makakaroon ng ulib ng isa pang kidney. Doon mo pag ginamit sa iPhone. Hindi ko sinasabi yung iPhone masama. Pero, ang problema kasi doon yung minsan ka lang kumita ng ganyan. Hindi kita masisisi na binenta mo yung kidney mo. Hindi kita masisisi. Pero yung bumili ka ng iPhone para lang magyabang ka. Tapos mamaya wala ka pang pan-load. Okay. So ayan po mga kaibigan. Bago tayo magkaiyakan dito sa The Kaibigan Podcast, yan ho ay pag-isipan lang ho natin yung sinasabi ko na ganyan dahil paminsan-minsan baka ako natatama naman. Di ba? Baka minsan makachamba tayong tama. Pero like I said,
Lahat po ng sinasabi ko na ganito, pinag-iisipan ko po talaga ito, sinusulat ko pa. Sa totoo lang. So hindi po ito simpleng bagay lang po na basta ako makapagsalita lang dito or hindi. Pinag-aaralan ko po ito ng mabuti, pinag-iisipan ko pa. Alam ko yung hindi dapat sabihin. Pero bilang isang kaibigan dito sa The Kaibigan Network, ay mas maganda siguro yung nagsasabi ng totoo kaysa sa nagsisinungaling po ako sa inyo. Diba? So, sana next time, samahan niyo po kami dito sa usapan po natin na ganito dito po sa The Kaibigan Podcast. Only here at The Kaibigan Network. At dyan po tayo nagtatapos ulit dito sa Kaibigan Podcast. Maraming salamat again for being with us for the past 90 minutes or so. Maraming salamat po sa inyo ulit. Kaibigan Podcast, YouTube at nasa Facebook po tayo, The Kaibigan Network, YouTube, Facebook, tsaka Instagram. Maraming salamat po. Mula po sa Stockholm, Sweden, ito po si Royce Polito. Nagpapasalamat po sa inyong lahat ulit for being a good friend. Dito lang po sa ating podcast. Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na episode only here at TKN. Maraming salamat po mga kaibigan.